before we do that, nanalangin po muna tayo sa padalasal. Lord, salamat po for your grace and for your mercy. Wala po naman kami pinangawakan kundi yung pangako na ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas, magbibigay sa amin ng katatagan sa lahat ng mga nangyayari, even in the midst of sickness, problems, financial crisis, all of this, Lord. Ikaw lang naman ang aming tanggulan. Samahan po kami ngayong umaga as we worship you in spirit and truth, as we listen to your words, speak to our hearts today. In Jesus' name, amen. Amen. Yung pamilya niyo ba? Do you see your family home as an oasis of comfort and joy? Or do you feel your family is a battle zone? Alam niyo, sa panahon ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, yung pamilya ay nagiging battle zone o nagiging lugar ng problema at gulo sa maraming pagkakataon. And most of the people, the reason why they look for joy and happiness outside of the family is because they couldn't find it at home. They couldn't find it in the family. So that is why nakikita nyo why maraming barkadang nalululong sa droga, maraming mga kakaibigan na involved sa mga crimen, mga young people involved in gangs, is because they couldn't find happiness and enjoyment in their family. So makikita niyo mga kaibigan, mga kapatid, ang truth of or test of truth ng katubuan ng kaligayahan sa pamilya ay sa buong bansa pala ay hindi mo makikita sa other places kundi sa ating mga pamilya. And that is why, if I will ask you this morning, masaya ba yung pamilya niyo today? Or do you have a joy in your family? Kung titignan nyo yung rate nyo, 1 to 10, anong nasa rate kayo? 1 pinakamababa, 10 pinakamataas. So in short, mga kaibigan, mga kapatid, in this lifetime, Satan ay ginagamit niya ang pamilya to be a place of conflict zone or a place of a battle zone para magkaroon ng kaguluhan sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya. That is why there's some ingredients actually, or secrets, to have a joyful, happy family. And I would like to share that with you this morning. Kung sa inyo mga Bible niyo sa Isaiah 32, verse 18. Ito po ang sabi dito, in King James, sabi dito, and my people shall dwell in peaceable habitation, and in sure dwellings, in a quiet, resting place. Ibig sabihin, mga kaibigan mo din, when God instituted the family, it is like a fortress na matatag na hindi pwedeng basagin o hindi kayang sirain ng kahit naman. But there are some things na ginagawa ang Diablo o si Satan para sirain ito, para yung strong family natin will destroy at masira. At yan ang gusto kong pag-usapan natin this morning in a couple of minutes para po maintindihan nila kung ano yung natin, kung ano yung pinakamasarap, magandang bagay na pwede natin gawin para maging matatag at maging malakas. At maging masaya ang ating tahanan, ang ating pamilya. Sapagkat ito ay napaka-importante. So ano mga ingredients na? I'll just give you some na mga importante na dapat natin ilagay sa ating mga isip at puso para gamitin natin ito sa ating mga tahanan o sa ating mga pamilya na ating gagawin so that we can have joy in the family. Number one, I already told you this. Number one, we call it yung tinatawag na commitment. Commitment. When you say commitment, mga kaibigan po din, commitment is the assurance that this family will stay together, value each other for a lifetime, no matter what. Ibig sabihin, when you make a commitment,
Kung gusto mo talaga magbuo ng pamilya or magkaroon ng masaya, joyful family, commitment is the number one ingredients in your life, in your home, in your family. Sabi ng Ecclesiastes chapter 9, verse 9, buksan niyo na, Ecclesiastes 9:9, live joyfully with the wife whom you love all the days of the life of your vanity, which he has given you under the sun, all the days of your vanity, for that is your portion in this life, and in your labor which you take under the sun. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, sabi ng Ecclesiastes, dahil sa vanity and vanities of this lifetime, sabi niya, mabuhay kayo with your life, with your wife, with your family. Because yun ang importante. Yung nag-uumpisa kayo sa inyong mag-asawa, and then it goes down with your family, with your children. Sabi nga nung Mark chapter 10, kaya nga inuulit-ulit even in the New Testament. Sabi na Mark chapter 10, for this cause, verse 7, shall a man leave his father and mother and cleave to his wife. Pag nag-asawa ang tao, talaga dapat ang dapat talaga ay iwan o umalis sa father and mother. But of course, there are some cases that you need to live with your mother, lalo na ako, father ko, at isa, pwede kong isama. But the rule is, leave your father and your mother and cleave to his wife. Lalo na kung meron ka pang father. And the two will be one flesh. So they are no more two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man put asunder. In short, mga kaibigan, mga kapatid, itong ruling lagi. Kaya kayo mga young people, when you think about getting married, always think that you have to get out of your family and cleave to your wife. Eh, Pastor, paano kung isa na lang yung magulang ko? Then, that's an exception. You can bring them home. You can put them at home. Katulad ng aking nanay. No? Pero ang sabi niya, hindi, meron naman akong bahay, doon na lang ako. So, there's always a rule that you can set aside in getting married. Kaya po, alalahanin niyo lagi yan. Lalo na kayo ng mga young people. Huwag kayong mag-isip mag-asawa kung hindi pa kayo handa umalis sa inyong pamilya. Sapagkat ako'y naniwala na whether kayo ay hindi mag-asawa, tumanda, magkaedad, ng kahit ano, yung mga magulang yun, hindi mo kayo iiwan, hindi mo kayo papabayaan. But don't think, lalo kayo mga lalaki, that if you will get married, make sure na kaya nyo buhayin ang inyong mga asawa. Yung inyong mga asawa. You have to cleave. You have to, sabi doon, cleave unto your own husband, to your own wife. Dapat yan ang rule. Okay? Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo naman pabayaan. Kung nag-iisa na lang yung magulang nyo, you can bring them home. Also, okay lang yan. But I'm just saying the rule of thumb, when you get married, sabi doon, you have to leave your home and start your own family. Lagi yan, tandaan yan. Mag-umpisa kayo lagi. So, yan ang importante. Commitment is important. Committed to one another. Meron nga kung nabasa nyo, sabi niya. One day daw, si Adan, na-late na uwi. Na-late si Adan. Pagkadating niya, siyempre, sinabot siya ni Eva. Sabi niya, bakit yun? Late. Sabi niya, siguro meron pang ibang babae. E di, alam ng mga babae, talagang gano'n. Galit na galit si Adan. Meron pang ibang babae, siguro, nakikipag-ano. Sabi ni Adan, napakawala mo naman, you're being unreasonable. Sabi niya, you're the only woman on this earth. Paano meron pang ibang babae? So, nag-away siya ng alam mo, babae, hindi natatapos siya. Ang ginawa ni Adan, natulog na lang si Adan. So, nung natulog siya, after a while, bila siya nagising si Adan.
Naramdaman niya may tumutusok sa kanyang ribs. Nasaktan siya. Nung nagising niya, sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi niya, binibilang ko lang yung ribs mo, baka kulang. Ako yan, joke. Joke lang. Gising na kayo, gising. Mga may babae na ito, nakuha niyo na. Yeah. So, alam mo mga kaibigan mo kapatid, nowadays, yung kasi pag-asawa, ay parang, relaxed attitude na lang, ito. Karamihan, ginagawa, lalo kung mga hindi Kristiyano, I'm just saying the generalization. Ang pag-asawa ngayon nowadays, parang yung pag okay, pag hindi. So, ano ba rin ka? Ipacho daw, sabi. Ipacho, mga tiga talaga. Monitor kayo usapan niyo, na-ipacho si Hana. So anyway, nagugulo isip ko rin. Mga yeah. Yung pag-aasawa, nagiging relax na lang sa panahon natin ngayon. Pag okay niya, may mga pulibig, may mga trial niya, all of that. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyong gagawin yan. It's dangerous. Ano kayo mga babae, lagi kayo lugi. When you go to this kind of situation, make sure that yung papakasalan niyo forever na yan. May commitment na yan. Hanggang mamatay na yan. Hindi pwedeng pagkatapos papasok kayo, ayaw nyo na. Di ba? Marriage is instituted by God. Importante yan. Kaya lang, hindi nyo naintindihan kung ano yung pinapasok nyo. Kaya kung lagi ko sila sabi, bago kayo magpakasal, isipin nyo muna magka-1,000 beses bago nyo sabihin, okay, mag-asawa na ako. It's not that easy. It's not that beautiful. It's not that wonderful. Akala niyo masarap, maganda mag-asawa. You don't understand what you're going into. Diba? Yes, sabihin na natin, love is blind. Kaya they get into marriage. Pero hindi nyo naintindihan. After that, the eye-opener will become a sudden impact in your life. Sabi mo, naku! Hindi pala ito kalooban sa akin ng Panginoon. And then what will happen? You're done. Yeah. Many people, they take their vows so lightly. Kaya huwag na yung gagawin niya. Sasabihin niya, hindi ko na-expect na ganito mag-asawa. I told you. We told you. We telling you, if you are not going to marry the right person or yung kalooban ng Panginoon sa inyo, you might as well not to get married. Because instead of having heaven in your family, it might become hell. Sabi nga. Kaya nga sabi ng vows na ginagawa natin for better or for worse. Now, pagdating na worse, natatauhan tayo. Ano ba totoo? Love sustains commitment or commitment sustains love? Ano ba totoo? Love sustains commitment or commitment that sustains love? It's commitment that sustains love. Yung love, sabi nga nila, pag nawala na yung pagmamahal, lumilipad na yun sa bintana yung pagmamahal nyo. At pag lumipad yung pagmamahal sa bintana, kasama kang aalis sa pintuan at lalabas ang tahan. Kaya napakarami ng divorce sa Amerika or all over the world, napakaraming separation sa Pilipinas, annulment. Now, kung marami kang pera, good, you can annul. Pag wala kang pera, sorry ka na lang, huwag ka muna mag-isawa hanggang mamatay. Diba? Whatever problems you may face, you face it together. Amen. A strong couple says, I'm committed to you no matter what. No. Sa itong mga kalahay ko. Kaya nga, yung divorce or separations should not be out of your vocabulary.
sa inyong dictionary. Dapat may commitment between parents and the kids, commitment the children to their parents, commitment to each other. So you have to do that. Tandaan niya. Sabi nga ng Colossians 3:20, children, obey your parents in all things, that this is well-pleasing in the Lord. Yan ang pattern, yan ang usapan dapat. There are two ways you can tell yung commitment to a child. Two ways siya. Number one, tell your children that they are blessings. Huwag yung sabihin na nagsamahan ka lang, kaya ka na panganak. Di ba, bakit maraming abortion na nangyayari? Ako, when I was growing up, meron akong kapitbahay, talagang abortion clinic. May mga director, artista, napupunta, nakaibigan ka tuloy. Nagpapa-abort na ng mga inahanap. That's true. Hindi ako nagkikwento ko siya. I could tell names. Patay na nga yung director. Ang dami niyang pina-abort. Because yung kapitbahay namin, abortion clinic. Imagine yung mga bata pinatay. And you know how they do that? Alam niyo naman yan. Nakakasuka. Karumal-dumal. Tawag. Pero yung fetus, papatay mo yan. They talk. Yung mga doktor ba rito? Congratulations kay Precious. Meron na tayong pharmacist. Dalaga ng Mercury, tsaka Watson. Precious drugstore. Illegal drugstore. Kaya po illegal. Kaya nga, tell them that they are blessings. Psalms 127 verse 3. No, children are in an heritage of the Lord, and the fruit of the womb in His reward. Tell them that they are a blessing, not a burden. Kaya, yung mga anak, whether, listen to me, alam ko, minsan nagkakamali tayo. At nabuntis ka, dapat walang option ng paglalaglag. Walang ganyan, walang option ng paglalaglag. Huwag nyo na iisipin yan. Whether nagkamali ka or not, nagkaroon ng baby, tell them, you are a blessing. Okay? Kaya po maraming mga suicide na nangyayari. There's a suicide note na meron isang babae, teenage girl, na nag-suicide. Ito ang kanyang sulat bago siya nag-suicide. Sabi niya, Dear Mommy, I'm sorry I was ever born. It seems to me that I've ruined your happiness. I've chosen this way out so that you can be happy again. So, maybe yan ang pinaramdam dun sa bata. Pero siyempre, I don't know what was transpired, bakit nagpakamatay yung bata. Pero kung titignan nyo, lahat ng mga batang ito, lahat ng mga batang yan, ay may tendency to go suicide. Lahat ng mga young people, they have tendency to get suicide. Tandaan niya, pag hindi nyo naaalagaan yung mga bata, they will come to that point that they will kill and they will try to kill themselves. Ingatan niyo yung mga bata yan. Kaya napakalaki responsibility ng mga church, mga young people, na maging part ng mga, kaya ko, all out ako sa support ng mga children's ministry, all the ministry for the youth. Because nakikita ko ang grabe na sitwasyon ng mga batang ito. May mga KSP, KSP. Kulang sa pansin, akala nila hindi sila love. Tapos yung mga magulang, full time sa trabaho, hindi nila alam kung ano ginagawa. So you have to be very careful. Tell them that they are blessed. Pangalawa, tell them that are loved unconditionally. Ibig sabihin, hindi mo sila mahal kasi matalino sila. Diba? And don't equate your children under intelligence. Tandaan nyo, pag anak ng Diyos, walang bokol.
Naalala ko si Precious, umiiyak mo. Pastor, pag-pray mo, mag-detect ako ng board. Siyempre, kakabahan ka, di ba? Mga anak ko rin, kinakabahan, mag-detect sila ng mga board. Kasi hirap din, di ba? Pag bumaksa ka, ano na, di ba, isipin mo, para kang ano, sabi sa'yo, ba't ka bumaksa? You know, tandaan ito, hindi sukatan ang pagbaksak sa test ng karakter ng isang tao. Tandaan mo. Kaya young people. Pag bumaksak ka once, hindi ibig sabihin wala ka ng kwentang tao. You will be loved unconditionally whoever you are. Dapat ganun din kayo. You treat your children like that. But of course, alam naman natin, everybody can make mistakes. Walang perfect. Walang tao, walang batang perfecto, kaya dapat intindihin nyo sila. You have to understand them. Kung ano dinadaanan nila. Any situation that they were going through, you have to understand all of them. You have to love them unconditionally. Kaya nga, Proverbs 13:24, he that spareth his rod, hated his son, but he that loveth his child, him chasing him bitter. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, huwag kayong matakot na paluin ang bata pagka nagkamali. Huwag kayong matakot yakapin ang bata pag sila'y gumawa ng mabuti. Kailangan fair ka, always fair. Yan ang palatuntunan ng tahanan. You have committed to those children that you have, na mahal mo sila, anumang pagkakamali nila. Mahal mo sila kahit anong pag-success meron sila. And do not go over that. Huwag naman masyadong over. Kaya yung iba nagiging spoiled brat. Kaya maraming mga anak, mayamang mga tao, mga spoiled yung mga bata. Walang galang, walang moto. Diba? That is why I'm so proud of our young people. Hindi mayaman, hindi mahirap, pero they have character. Yan ang binibuild natin. That's what we're building in this church, character. Because character worth so much in this world. Diba? Kaya nga marami na yung mga kabinete, mga congressman, mga insertador, mga insertion, dami yan. Sabi nyo, tapos pag binagit, galang-galang, honorable, yun ba ito? Wala talagang honor. Kaya kayo binabaha. Diba? That is why you have to deal with your children squarely. Pagka nagkamali, parusa. Pagka nagtagumpay, awardan. Lang yan. Fair. Be fair to them. Kailangan, alam mo sa kanila that you will love them unconditionally. Hindi yung mahal sila ng kanilang achievement o ng kanilang success o ng kanilang award o kung ano mang medal meron sila. You love them as it is. Mahal mo sila. Sabi nga, dito sa mundong ito, we live in an achievement-oriented society. Pagkat matagumpay, kinikilala. Pag bumabaksak, hindi. Pero most of the successful people that I know, hindi nakatapos. Di ba? Hindi nakagraduate. hindi naging, yung mga valedictorian namin ng araw, wala na. Bali na, hindi pa nakapag-doktor. Walang achievement. Valedictorian nyo. Nasa na siya? Wala. Nasira yata ulo. Di ba? Pag magre-reunion kayo, sige valedictorian natin. Wala. Hindi na nakatapos. Hindi nakapagtrabaho. Because we live in an achievement-oriented society. Ang significance kasi nila yung performance. Ang importante sa kanila yung ability. Yung self-worth, nawawala na. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, yan ang mindset na nag-creep in today in many families. Kaya kayo mga parents, tignan niyo yung mga anak niyo. Wala hong pwedeng maglalagay sa kanila ng pamamahal, kundi sa inyo muna.
The church will love them, of course. But it should start at home, sa pamilya. Kailangan ipakita niyo muna sa inyo yung measureless love, walang sukatan. Hindi nila dapat maramdaman na hindi mo sila mahal dahil hindi sila magaling. You have to tell them they were totally accepted whoever they are. Lalo na yung may mga kapansanan. Lalo na yung may problema. You know? Kaya na ngayon, hindi na kailangan, hindi na handicap. Special. Di ba? Kailangan malaman nila that you love them, that you value them. Because you love them, they were your children. Hindi kayo dapat lumayo sa mga anak nyo na kayo ay hindi nyo sila love compare mo sa iba na iyong mga anak. Lalo kung marami kang anak. Di ba na-anohan mo yan eh. Ngayon, kung isa lang anak mo, hindi mo pa mahalin eh, napaka-ano mo. At kung marami ka, dapat pantay-pantay. You love them squarely, accept them, and give them self-worth. Now, tanong, do your children feel this way? Do they feel that they are blessings, not a burden? Do they know that they were loved unconditionally? Kayo naman mga children, nakikita niyo ba ito sa mga parents niyo? Yan ang tinatawag na commitment. It is commitment to one another. It is the first thing the families have in common. Commitment. Kaya yung mag-asawa, dapat kayo nag-umpisa magkaroon ng commitment to each other and then to your children and to one another. That's number one. Number two, what we call it closeness. Closeness, yung ano sa Tagalog yan? Dapat, kayo, intimate, magkakapatid, magpapamilya. This is the time you spend together with your loved ones. This is one thing, kailangan yung magkaroon ng magsasama-sama, sitting together in the table. Ganito minsan. Yayain mo sila kumain kayong lahat. Yung may mga edad na. Notice it. Pag upo nyo sa mga lamesa, lahat yan may mga hawak na cellphone at nagsiselfone. Have you noticed it? Sama-sama kayo kumakain. Bawat isa may cellphone. Hawak-hawak. Picturean nyo. Patingnan nyo, mararamdaman nyo. Have you? Bakit? So, yun tama. Di ba? Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, even in the time that you spend around with your family, eating together in the table, ibig bago kayo kumain, makita mo lahat yung nakaselfone. Instead of talking and telling others story, everyone is watching TikTok. Diba? Lahat kayo dito may TikTok sa cellphone. Magiging katok tayo. When you say closeness, it's spending quality time with family. Because you know, one day, they will grown up, mag-aasawa, pagdating ng kailan, empty na yung chair niya, nandun na siya sa ibang pamilya. Tama ba ako? Yes. Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, you have to do it now. Hindi mo alam kung anong klase yung asa anak mo. Mahihain ba to? Confident ba to? Leader ba to? Follower ba to? Ano ba ang interest ng anak mo? Ano bang gusto niyan someday? Sino bang mga best friend niya? Di ba? Sino-sino mga kaibigan niya? Many of you here, you are blocked. Hindi nyo makilala mga kaibigan nila. Because you're busy in your days.
You're busy trying to make money for family. We are not spending time with each other. Kaya nga po mga kaibigan, mga kapatid, sabi nga, family love is spend time. Spend time with your children, with your family. Husband and wife, kailangan magkakasama. Sabi nga nag-uumpisa ang pamilya sa pag-asawa. Pagka nagkaanak, nagkapamilya, sama-sama pa rin kayo. You have to have a closeness. Yung iba sa inyo, pag-asawa yung anak, hindi nyo napakilala kung anong klaseng tao sila. Ano ba sila? Extrovert. Ano ba sila? Mahihayin, shy. Katulad ko, shy ako. Mukhang di ka nagtiwala. Talkative. Yeah. Meron akong kaklase. Napaka-talkative. Kala niya, napapasa sa dahil talkative siya. Binaksak. Dahil puro mali sa room. So closeness. You have to have closeness. Number 3, communication. Sabi ng Proverbs 16:22-24, gracious words are the honeycomb, sweet to the soul, and healing to the bones. Yung happy, joyful family, they were held together by good communication. Yung communication, yung didi-discuss yung burden ng isa't isa. Kayo mga young people, huwag kayo magtatago ng sikreto sa pamilya niyo. Sapagkat your family will be the best one that will help you. The best people that can be part of your life. Do not burden yourself alone. Ang problema, kaya nag-sisig yung mga bata kasi nabe-burden alone, hindi na nai-release. They could not tell, hindi sila makapagsabi ng kanilang mga problema. Kaya kayong mga bata, huwag kayong magtatago ng problema. O hinanakit, o sama ng loob, o anumang gusto nyo mangyari sa buhay nyo. You have to be frank to them. Yung mga anak ko, they are so frank. Ang lakas yan talaga, hindi yung nagtatago sa pag gutom niya, nagsasabi, gutom. Gutom niya, hindi nag-iingat. So you have to communicate. Good communication is always with respect and love. Sabi doon, let your speech be full of praise and seasoned with salt. Di ba? Kaya nga, communication is the two-way street. Being listener and being speaker. Pag-usap, communication is important. Importante yan. Lalo na pagka may kailangan kayo sa inyong mga buhay. Do not keep it because pag tinago niya, no one will help you except your family. Kaya you have to have a great communication. Pang-apat, coping skill. Alam niyo, ang isang matagumpay at masaya pamilya ay yung magsama-sama kayong malampasan ang sakit or trials or problems at all. Kaya po dapat importante that all of you have a sharing of responsibility. Kailangan alam nyo ang inyong kaya nga merong sinasabing under the sun. Sabi ng lalaki, mula ngayon, dapat ako na masusunod sa pamilya nito. Kasi lagi na lang ikaw. Sabi ng lalaki, ikaw lagi na susunod. Ganyan na galit siya sa asawa niya. Ang lahat ng plano dapat ako. Ako ang lalaki sa bahay nito. Kaya mula ngayon, ako na masusunod. Gagalit yung lalaki. Ako ang lalaki sa tahanan ito. Ako masusunod. Ako gagawa ng plano. Sabi ng asawa babae, okay. Sabi ng lalaki, ngayon, anong plano natin?
Di ba? Kasi nakatawa talaga tayo dito. Nakatawa talaga tayo mga lalaki. Bisa talaga totoo yun eh. Di ba? Pero totoo lang, yung coping skills, kailangan magkakasama tayo. Because God has given us everything that we need in the Word of God, in the Bible. Kaya napakalaga yung build your life on Bible principles. Kasi yun ang makakalutas ng lahat yan. Yung peace at home, yung paglampas sa mga problema, you have to develop the coping skills ng iyong pamilya. Sapagkat hindi kayang lalaki lang, hindi kayang babae lang, hindi kaya ng bata, kailangan sama-sama tayo. We have to develop a coping skills. Don't ever think na walang mabigat na problema hindi nyo kayang lutasin kapag ang Panginoon ang kasama ninyo. Amen? Sa pamilya, we have to stay together. Tandaan nyo ito, ang kalaban nyo, listen, ang kalaban nyo ay ang problema, not one another, hindi yung mga tao. Ang problema, ang kalaban, yung problema ang susolusyonan nyo. You have to think together. Ano pwede nating gawin para malutas sa problema ito? Your enemy is the problem, not by other people. Not your people, not your loved ones. It's the problem. So we have to solve the problem. Para makita natin, wow, ang sarap dito, magkakasama tayo. You are family. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, as your relationship goes on, tumatanda ang relasyon ninyo. If you married 10 years, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, lahat yan. Wala akong problemang mabigat na hindi nyo kayang solusyonan sapagkat ang Diyos ang ating tanggulan. Amen? Because our God is higher and greater than our problems. Yung pamilya, all of us have struggles. Lahat naman tayo may struggles. Walang exemption dito. Non-Christians alike, they have all problems. Kaya po ang solusyon niyan ay hindi ho maghiwalay. O hiwalay na tayo, hindi namin kaya ito. Or bahala ka sa buhay mo, hindi pwede yan. You come together and ask the Lord what we can do. You pray together. Di ba? Walang sisihan. Walang sisihan. One day, sabi daw ng anak ni Adam, Dad, ano yung puno, yung lugar niya, puno niya, sabi niya, yan ang dahilan kung bakit nawalan tayo ng bahay. Kinain ng nanay mo, sinisi yung nanay. Diba? Kaya kung titignan yung mga kaibigan, mga kapatid, you have to understand, now listen to me, ito ang pinaka-importante sa lahat. Alam ko, there are different aspects or different culture ang pwede niyong tugunin sa problema. Yung ibang pamilya, ang nangyayari, ang problema ang siyang sumisira sa tahanan. Pero sa ibang pamilya, yung problema ang nagbubo sa kanilang pamilya. So there are things na dapat yung intindihin na pagka problema ang dumating, gawin nyo itong opportunity of blessing. Let the problems be the opportunity of blessing. Do not make the problems to be the destruction of your family. Kaya po kung titignan nyo mga kaibigan, mga kapatid, intindihin nyo na lagi na itong the reason why. Ako tinatanong ko, bakit nagkaroon ng ganitong problema si Ate Hana? Sunday pa naman. Papunta na kami rito. We're going to this place to worship the Lord. Tapos sabi niya, hindi siya talagang namimilipin. Nag-ibigay siya niya. So I have no choice but to bring her to the hospital. Choice yun. Kaya mo pa ba mag-church? Hindi na. Doktor ka lang. Then we go to doctor. We still have to come to church. But make this an opportunity. Yung iba, sasabihin, gastos na naman to. Ganun-ganun. Of course, siyempre, meron siyang sermon. Kasi ang lakas mo sa junk food. Kaya ka ganyan. Di ba? So, in short, mga kaibigan, mga kapatid, yung pamilya can solve the problem, they solve the crisis,
and make it as a channel of blessing, as an opportunity of blessing. Kaya pagka nakita yung problema as a family, huwag yung sabihin, ito na, dilubyo ng pamilya natin, ito na, siraan na tayo, ito na ang problema natin. Don't think about that. Huwag yung isipin yan. Yung how you respond to your problems will make you or break you. Tandaan yun. On how you respond to your problem will break you or will make you. Kaya tandaan niya, pag may problema, put it as a challenge of blessing. Blessing ito. One step of a blessing. Nagawin natin ito, di ba? Nalala yung kwento ko sa inyo. Yung paggawa ng sisig. Alam niyo yung story niya, di ba? Sa Bulacan. Naglulot ka na yan eh. Nagtitinda siya ng ihaw-ihaw. Tapos yung dami niyang luto, dami. Nakaligtaan, nasunog yung ihaw. Nagalit yung may-ari, kinuha niya lahat, pinagtatatag niya. Pinagtatatag yung inihaw. Yung barbecue. Pinagtatatag. Nung nakita niya, pwede pa pala ito. Nilagay niya mga ingredients, inayos-ayos niya. Tapos naging sisig. Ang sarap ng sisig. So, ano nangyari? Yung sunog na palugi na ng tinda, ay naging blessing pa. O naibenta niya pa. See, that's how you deal with problems. You have to learn to attack your problems together instead of attacking each other. Instead of attacking each other, you attack the problem. And make the problem a channel of blessing. Magiging blessing. Coping skills. And number 5, last ito importante. Yung spiritual thing. When you say devotion, this is dedication to the Lord. There is no way that you have a true, successful, joyful, happy family without God. Without devotion to the old God, to the Lord, the God of everything. Sabi, except the Lord build the house, they labor in vain that builds it. Sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, give God priority in your family. You pray for one another. Give the church the priority. Prioritize yung Diyos. Alam niyo, yung study, sabi nila, pagka daw ang mother at father nag-attend ng church regularly, 72% of their children remain faithful in God, in the Lord. Pagtatayanda na nag-church, 72% ng mga anak magiging matapat sa Diyos. Pag ang tatay lang ang matapat, sabi doon, 55% lang remain faithful ng mga anak. Pag ang nanay lang ang matapat, 15% lang, 1/5, ang magiging faithful sa Panginoon. Pero kung wala yung mga magulang ninyo nag-aate sa church regularly, only 6% ng mga anak nila will remain faithful. So makikita nyo ang importansya ng pamilya. Importansya ng tatay, importansya ng nanay na nag-aate ng church. Importante yan. Being a family. Now, sinasabi ko, hindi naman siyempre sasabihin niya lahat na talaga ng pamilya sa church ay masaya. Of course, there are some. Pag hindi sumusunod sa Panginoon. Kung merong ganon sa church, how much more yung mga taong nasa labas ng church? Na walang Diyos. Na wala paglinggo. Bahala na kayo sa mundo. Pero pagka kayo mga mananampalataya, pag Sunday, alam nyo, nasama-sama kayo pupunta sa church. You will all be together in the church. And you will see. I've seen mga pamilya, mula nag-umpisa ako sa Kanyugan, 30 years ago. Nakita ko yung pamilya na yung mga anak, mga magulang ay matapat sa church. Lahat ng anak nila nakatapos.
lahat ng anak nila ay matapat, lahat ng anak nila ay nakapag-asawa ng mabuti, maayos. Sapagkat ang church is the foundation of which your family will become stronger, happy, joyful family. Devotion. Saan ka magdidevote? Sa inuman. Gusto mo ba yung mga anak mo makikita ka nag-iinom? Gusto mo ba yung mga magulang mo nakikita nila nag-iinom? O wala sa church? O naka-standby lang? What do you want? These are the secrets, ingredients of a joyful family. So in closing, let's work to make our family strong fortress. Tandaan niya, commitment, closeness, communication, coping skills, devotion. All of this. Commitment, no matter what. Closeness, let's have time together. Make sure you have one time together, Sunday night, Sunday afternoon. Wala tayo church. Or Saturday afternoon, whatever you want. Kung busy kayo sa trabaho, just have time with them. I don't ask you to come to church all the time. I don't tell you to be a part of the activities all the time. Spend time with your family. Closeness. It's important. Talk to them. What their needs. Communication. Let's discuss things na kailangan natin pag-usapan. Coping skills. Attack the problems. Oh, may problema ka. I will not attack you as a person. I will attack the problem. Ito problema mo, ito solusyon natin. Hindi mo kasalanan mo man o hindi, I will always love you. Pero, maliit yata nagsasalita. May 20 na nagsasalita. Ako lang ba nakakarinig ko? Narinig niyo rin, no? Kinakabahan ako, Ang mga ahapon ko, ano narinig ko, Narinig niyo rin, narinig. Buti na. Kung kinakabahan ako, ano narinig ko, Medyo hindi na rin yun, hindi Moses. Bigla akong kinabahan na. Thank you, Lord. Hindi pa ako nababalik ko. Okay pa pala. Nasaan ako? Communication, coping skills, yan. Attack the problems and then devotion. Be dedicated to the Lord. This is important. So let me assure you that this is the secret of the happiest, joyful family. And this is our prayer for all our family. Yan ang prayer natin. I don't know your life. Pero ang goal ko is to see every segment, every family to really enjoy life. Hindi lang kasi magpapasko. Yung iba kasi, ang pinakamasaya sa atin, Pasko eh. Sa Amerika, ewan ko ba, Thanksgiving sa kanila eh. Ang Thanksgiving na always last Thursday of November. So sila nag-reunion. Nag-reunion sila every Thanksgiving. Pero, hanggang doon lang. Pagkatapos doon, watak-watak din. Ang pamilya. Pero as a Filipino, ang maganda sa Filipino, yung Filipino, ang pamilya very, very close. No? Sa Amerika, pagka may edad ka na, nalagay ka nila sa, sa tawag na? Orphanage, no? Kawawa yung mga nanay at tatay doon. Sa Pilipinas, hindi. Pamilya, kasama ka dito. Which is good thing. Yung si Lolo, si Lola, kasama pa rin sa pamilya. That's fine. That's good. Pero ang sinasabi ko, the happy family ay mag-i-start sa ating mag-asawa, sa ating mga anak, sama-sama tayo. And this is the secret of a joyful family. I challenge you today. Pwede ba natin gawin ito? Kahit hindi tayo kompleto. Hindi na lang, kung sino nasa bahay, gawin pa natin yan, hindi pa huli lahat. And we become a wonderful, joyful family. Tuloy tayo lahat.
say na, God will. Wala, huli na ang lahat. Na habang buhay ka, habang ang Diyos ay narito at makapangyarihan sa lahat, everything is always possible. Ako, when I was growing up, I came from broken homes. Sabi ko sa aking puso ko, I will build my family as a happy, strong, and joyful family. Hindi ko gagawin yung ginawa ng tatay ko. Na iniwan kami. Kahit ano pang sitwasyon. Noong una, sabi ko, wala siyang karapatan na kami ay inanak, parang ganyan. Pero sa buhay na ito, ano man na nangyayari sa buhay mo, wala kang pwedeng sisihin. Neither God, neither your parents, neither yourself. Ang gawin mo na lang, isasabihin ko, andyan na ito, paano mo ayusin? Paano mo itatama? Anong gagawin mo? Always, tandaan nyo, always, if there's a problem, attack the problem, not the person. If you could do that, you could see your family very, very strong, happy, and you become joyful as you live in this world. Buhay ka dito sa mundo. Because someday, we're going home in heaven. Wala ka ng problema. But the problem only here when you are staying here today. Ang dami nating problema, ang daming mistakes, ang daming shortcomings, ang daming wrong decisions, maraming wrong turns, maraming iba't ibang way, wrong detour, different detour, sometimes confused. But one thing is for sure, if God will be your guide and leader, everything that is wrong can be corrected. Anything that is the wrong turn will become the correct turn. And you will enjoy life together with your family and with your God. Anong gusto mo? Yan sa choice. Masaya yung pamilya mo o sira ang pamilya mo? It's your choice. What do you want to do? Here's the altar. Why don't you come and let's pray together. Just pray. As the family prays together. Pray for your family, pray for your loved ones. Lagi sabihin, nothing is impossible with God. Nothing is impossible. Let's give it to the Lord. We pray. Father, we thank you for the opportunity of to worship you again in spirit and truth. Patuloy mong samahan ng aming pamilya. Protect it, Lord. Make it as a fortress. Destroy the work of the devil. And forgive us, Lord, from all our shortcomings. And
mistakes. Give us a true family, joyful life. Yung mga anak ko narito, Panginoon, they were praying. I don't know what's in their heart, but I pray in the name of Jesus that you will speak to our hearts continuously and destroy whatever selfish motives, whatever evil mind. I pray that ikaw, Panginoon, ang lumuwas about this summit. And all these people that came forward, I know they were looking for, they were praying that they will have a wonderful, happy, joyful family. Help us to be stronger, Lord Jesus, sa mga nangyayari sa buhay namin. Help us to fight the works of the devil. And that's your work, your spirit, your power be upon your people, Lord. Pasok po kanila, Panginoon. Whatever they ask in your name, you will give it to them. Answer them, Lord Jesus. Samahan po kami, continue to heal those that are sick, si Hannah, those that are in need of financial, Lord, I pray to provide it. I pray for those that are need healing for family. I pray in the name of Jesus, heal them and bless them. We would like to see, Lord Jesus, that our family become a joyful family, happy family. Samahan po kami patuloy. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming gawain ng church. Provide mo ang aming pangailangan at ikaw lang, Panginoon, na maluhati sa buhay namin. Sa pagtataas ko ng kamay, nilulang ako ng alipin. Ikaw mo yung malagap sa buhay. Ikaw ang patuloy ng maluhati sa buhay namin. Ikaw ang patuloy ng bigay sa amin ng tunay na kayapaan, katuwaan, kasiyahan, kagalaan. At higit sa lahat, ang puso ko, palang material, pinasya sa aming buhay. Na ikaw ang patuloy. We also remember, Panginoon, si Emma, nanalig, Panginoon. Nasa Dubai, I pray that you touch him also, Lord Jesus. And those that are very, very sick today, Lord Jesus, bless them and touch them and heal them, Lord. Samahan po kami at ikaw magbuwa sa bawat sa amin. Ikaw, Panginoon, yung malagamas pa. Sa lahat ng Ama, ng Anak, at ng